Bata pa lang ay magkaibigan na kami ni Mika. Magkapit-bahay rin kami nito. At kahit magkaiba ng estado sa buhay, ay nagawa pa rin niya akong kaibiganin. May kaya kasi sila Mika sa buhay. Samantalang kami ay isang kahig at isang tukalang. Ganun pa man, ay hindi naman naging hadlang yon upang maging matalik kami nitong magkaibigan. Sapagkat mabait at hindi matapobre ang kanilang pamilya. Sa katunayan nga, ay kapag alam nilang wala kaming ulam, ay binibigyan pa nila kami. Bukod doon, ay kahit maging sa pag-aaral ko, ay nandyan rin ang pamilya ni Mika. Kung kaya't dahil sa kanila, ay nakapagtapos rin ako. Kaya naman, malaki talaga ang utang na loob namin sa kanila. Na sa huli, ay imbes na masuklian ko yon ng mabuti, ay nagawa ko pang saktan ang aking best friend. At kung paano nangyari yon, ay iyan ang ikukwento ko sa inyo. Ako nga pala si Arlene, 22 years old. Tubo kaming probinsya. Ngunit dahil sa trabaho ng aking tatay, ay napilitan kaming lumipat sa isang lungsod. Mahirap kasi ang buhay namin doon. At kung tutuusin, ay palagi na lang kulang ang kinikita ni tatay. Kaya naman, nang nagkaroon siya ng oportunidad upang baguhin ang aming pamumuhay, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na tanggapin iyon. Kahit pa nga ang kapalit nun ay ang paglisan namin sa lugar na aming nakagisnan. Noong una ay aaminin kong hindi talaga naging madali para sa aming mga anak nila ang ginawang desisyong iyon ni tatay. Dahil nga halos lahat ng mga kaibigan at kamag-anak namin ay nasa probinsya. Ngunit sa bandang huli ay naintindihan din naman namin ang gustong mangyari nila tatay. Kung kaya't maluwag na rin naming tinanggap iyon. Sa katunayan, ay kahit mahira para sa akin ang magbago ng eskwelahan, ay nagtiis ako. Sapagkat gano'n naman talaga sa una, di ba? Wala ka pang kakilala. Pero mabuti na nga lang din, ay nakilala ko noon si Mika. At naging kaeskwela ko ito. Siya ang naging unang kaibigan ko. At sa tagalan ay naging best friend din. Hindi ko nga rin inaasahan noon na magkapit-bahay lang pala kami nito. Kaya naman sa tuwing pumapasok siya sa aming eskwelahan, ay sinasabay na rin niya ako. Mayaman sila Mika at nag-iisang anak lang ito. Kaya naman kahit anong hilingin niya sa kanyang mga magulang, ay madali lang niya itong nakukuha. Hindi ko katulad na kailangan pang unahin ang aming pagkain at iba pang pangangailangan bago mabili ng aming mga magulang ang aking gusto. Tatlo kasi kaming magkakapatid at ako ang panganay. At ang kinikita ni tatay ay sapat lang din para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman kung minsan ay hindi ko talaga maiwasang hindi kainggitan si Mika. Lalo pat nakikita ko na laging bago ang mga gamit niya. Ngunit sa kabila naman nun ay masasabi kong maswerte rin ako. Kahit pa nga ganito lang ang buhay namin. Bukod kasi sa palaging may oras ang mga magulang namin sa amin, ay may mga kapatid rin ako na nagpapasaya sa aming buhay. Kaya naman, kahit na hindi ko nakukuha ang mga gusto ko, ay ayos lang din. Sapagkat binibigyan din ako ni Mika ng mga bagay na hindi na niya nagagamit. At sa puntong yon, ay labis talaga akong nagpapasalamat sa kanya. Lalo pat nang tanggapin niya ako bilang best friend niya. Mabilis na lumipas ang panahon at nagpatuloy pa rin ang magandang samahan namin ni Mika. Sa katunayan, ay itinuring na nga rin niya ako bilang kapatid
na labis ko namang pinahahalagahan. Madalas din kami nitong magkasama sa eskwelahan. At sa aming dalawa ay ramdam kong mas gustuhin siya ng mga kalalakihan. Dahil na nga rin siguro alam nilang mayaman ito. Mayroon pa ang mga lalaki na lumalapit sa akin para lang magpalakad sa kanya. Ngunit ang lahat ng yon ay hindi niya binigyan man lang ng pag-asa. Dahil ang gusto ni Mika ay makatapos muna ng pag-aaral. Sa bagay namang yon ay hindi kami magkatulad nito. Sapagkat ako ay handa ng magnobyo sa edad namin yon. Kung sakali mang may lalaking magkagusto sa akin at magustuhan ko rin. Ngunit sa sitwasyon ko ay mukhang malabo yung mangyari. Dahil habang kasama ko si Mika, ay siya lang ang napapansin nila. Kaya naman naiinis tuloy ako rito kung minsan. Lalo pat pati crush ko ay sa kanya may gusto. Ang kaso ay wala rin naman akong magawa noon. Kundi magpanggap na lang na ayos lang ako. Kahit pa nga ang totoo ay sobrang na talaga akong nai-insecure dito. Dahil kung susumahin, ay nasa kanya na yata ang lahat. Hanggang sa noon, akala ko ay habang buhay na akong mai-insecure kay Mika. Dahil nga sa siya na lang ang napapansin ng mga kalalakihan. Pero mabuti na lang ay nagkahiwalay kami nito nang magsimula kaming mag-aral ng kolehiyo. Iba kasing kurso ang kinuha niya na sa mamahaling eskwelahan lang mayroon. Kaya naman, yun ang naging simula ng paghihiwalay namin sa isa't isa. Ngunit sa kabila nun ay hindi naman nagbago ang aming pagiging magkaibigan. Sa katunayan ay sa tuwing umuwi siya sa kanila ay kaagad niya akong pinupuntahan sa bahay namin. At sa tuwing magkasama kami nito ay halos hindi talaga maubos-ubos ang pagkwekwentuhan naming dalawa. Hanggang sa ikwento na nga nito na may nobyo na raw siya. Talaga? May boyfriend ka na? Pero akala ko ba magtatapos ka muna ng pag-aaral bago ka makipagnobyo? Anya ko dito nang sabihin niya sa akin ang bagay na yon. Wala na in love Ganun pala yon kapag pinana ka na ni Cupido. Hindi mo na mapipigilan ang puso mo. Tugon naman nito sa akin. Ikaw, kamusta ka na? May nobyo ka na rin ba? Tanong pa nito sa akin. Sa ngayon, wala pa. Alam mo namang may pagkapihikan ako sa mga lalaki, di ba? At saka, ayokong madaliin. Baka mamaya, mauwi lang ako sa bungi. Sagot ko naman sa kanya na ikinatawa lang naming dalawa. Noong mga panahong yon ay hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong nakaramdam ng inggit muli kay Mika. Samantalang kung tutuusin naman, ay malayo na ito sa akin. At malaya na rin akong magustuhan ng mga lalaking magugustuhan ko. Ngunit sa bagay na yon, ay bakit parang hindi pa rin ako masaya? Samantalang kung gugustuhin ko, ay pwede na rin naman akong magnobyo. Subalit bakit noong mga panahong iyon ay wala pa rin nagkakagusto sa akin? Ganun ba talaga ako kapangit para hindi mapansin nila? O sadyang hindi lang talaga ako pansinin ng mga lalaki dahil may pagkamanang akong manamit? Kaya naman dahil doon, ay sinubukan kong gayahin ang style ni Mika. Mabuti na nga lang ay marami rin itong mga damit na naibigay sa akin. At sa tuwing pumapasok ako sa eskwelahan, ay iyon ang mga isinusuot ko. At masasabi kong nakatulong talaga iyon sa akin. Sapagkat hindi lang basta ako napansin ng mga lalaki, kundi maging ang lalaking gusto ko ay napansin rin ako. Kaya naman
nang ligawan ako nito ay kaagad ko yung sinagot. Kahit pa nga ang totoo ay hindi ko pa ito lubos nakakilala. Ayoko naman kasing mapag-iwanan ako ni Mika. At sa puntong yon ay hindi talaga ako magpapatalo sa kanya. Yun nga lang, sa kasamaang palad ay hindi naman nag-work ang aming relasyon ni Jeffrey. At ang masakit ay nahuli ko pa ito sa kandungan ng iba. Kaya naman pagkatapos nun ay nakipaghiwalay na rin ako dito. At saka humanap muli ng ibang magiging boyfriend. Ang kaso ay hindi naman naging madali para sa akin yon. Lalo pa nga't hindi naman ako kasing ganda ni Mika. Ayoko rin naman kasing basta na lang makipagnobyo sa kung sino lang. At baka maulit pa ang nangyari sa amin ni Jeffrey. Kaya naman, nang wala na akong pag-asa na makahanap ng lalaking mapapaibig ko, ay hinayaan ko na lang muna ang aking sarili na maging single. Naisip ko rin kasi na baka hindi naman kailangan na magmadali ako. Dahil alam kong darating din ang lalaking para sa akin. Hindi naman ako dun nagkamali. Sapagkat hindi nagtagal ay na-love at first sight ako sa isang lalaki na aking kakikilala lang. Ang lalaki na siyang boyfriend ng best friend ko. Araw noon ng linggo at walang pasok. Habang ako noon ay nagluluto, nang marinig ko ang boses ni Mika na tila tinatawag ako sa labas ng bahay namin. Dahil sa pag-aakalang siya lang ang nandoon, ay hindi na ako nag-ayos pa. Sapagkat alam kong sanay naman na ito sa aking itsura. Hininaan ko muna ang kalan bago ito labasi. Pero pagkakita rito ay bigla na lang akong napaatras dahil hindi lang pala ito nag-iisa. Ang kaso ay huli na para ako ay magtago sapagkat nakita na rin ako ni Mika. Kaya naman, wala akong choice noon, kundi lumapit sa kanila at pilit na batiin ito. "O Bes, ginulat mo naman ako. Bakit hindi ka nagpasabing uuwi ka?" Anya ko rito na kunwaring hindi napapansin ang kasama niya. "Biglaan lang kasi ang uwi ko, Bes. In fact, pabalik na rin kami. Gusto ko lang talaga sana sa iyong ipakilala tong si Jack, ang boyfriend ko." Wika naman ito na hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang naramdaman ko. "Ganun ba? Ikinagagala kitang makilala, Jack. Alagaan mo itong best friend ko, ha?" May kirot na sabi ko naman dito. Tanging ngiti at halik lang naman kay Mika ang itinugon nito. At pagkatapos nun ay nagpaalam na rin sila na aalis na. Para naman akong na-hypnotize nun kay Jack. Dahil kahit wala na ito, ay klarong-klaro pa rin sa isip ko ang pagmumukha niya. Hindi ko nga rin inaasahan nun na sa simpleng pagkakakilala naming iyon ay iibig ako rito ng ganong kadali. At sa tuwing lumilipas ang araw, ay mas nasasabik ako na makita siyang muli. Kaya naman nang isama siya ni Mika sa aming class reunion, ay labis talaga ako nung nakaramdam ng saya. Lalo pa nang masundan iyon ng ilang beses naming pagkikita. Sa totoo lang, ay hindi ko talaga inaasahan nun na lihim kong mamahalin ang boyfriend ng aking best friend. At kahit gusto ko mang pigilan iyon, ay hindi ko naman magawa. Dahil sa tuwing nakikita ko ito, ay may kung ano na lang sa bahagi ng pagkatao ko ang tila nabubuhay doon. Ganun pa man, sa abot naman ng aking makakaya, ay pilit ko yung itinatago. Dahil ayoko rin namang masaktan si Mika. Sapagkat kung tutuusin ay napakabuti nito sa akin.
At kahit maging pamilya ko, ay tinutulungan nila. Kung susumahin nga, ay malaki talaga ang utang na loob namin sa kanila. At hindi ko alam kung sa paanong paraan namin iyon mababayaran. Ngunit sa kabila nun ay hindi ko alam na magagawa kong saktan si Mika. Na magagawa kong akitin ang boyfriend niya para lang makuha ko ito ng sapilitan. At ang masakit pa doon ay pareho kami nitong nasa impluwensya nun ng alak. Kung kaya't nung mga sandaling yon ay hindi ko na naisip pa na ang gagawin kong iyon ay labis ko talagang pagsisisihan. Isang gabi, habang kami noon ay nasa birthday party ng aming kaibigan, nang hindi namin napigilan ang hindi magkasayahan. Minsan lang kasi mangyari sa amin yon. Kung kaya't talaga namang sinulit na namin ang gabing iyon. Kaya naman halos lahat kami noon ay nalasing. At kasama na nga ron sila Mika at ang nobyo nitong si Jack. Dahil naman sa kalasingan ay hindi na kami mga nakauwi pa. Kaya doon na kami nagsitulog sa bahay nila Brenda. Total naman ay may kalakihan din ang bahay. At marami ring kwarto para sa mga nagiging bisita nila. Sa amin namang pag-iinuman ay unang nalasing si Mika. At halos makatulog na nga ito sa upuan. Kaya naman, tinulungan ko na nun si Jack upang ihatid ito sa kwartong tutulugan namin. Nang sa ganon ay makapagpahinga na rin ito doon. Nang maihiga namin si Mika sa kama, ay lumabas na rin si Jack sa kwartong yon. Ngunit imbes na hayaan ko lang ito, ay naisipan ko naman sundan siya. At nakita ko ngang pumasok ito sa isang bathroom doon. Dahil naman sa walang tao nung mga oras na yun doon, ay hinintay ko ito sa pinto ng bathroom. At pagkalabas nito, ay doon na ako hindi nakapagpigil pa. Hanggang sa halikan ko na ito sa kanyang labi. Wala naman akong naramdaman noon na pagtutol dito. Kung kaya't ipinagpatuloy ko lang ang aking ginagawa sa kanya. At hindi naman nagtagal, ay ipinasok na rin ako nito sa loob ng bathroom. Upang doon ipagpatuloy ang init na aming nararamdaman. Noong mga sandaling yun ay halos hindi ko na nga rin alam kung ano ang aming ginagawa. Hanggang sa umabot na kami sa puntong sumabog kami nito pareho. Sa totoo lang, ay labis ang saya at sarap na aking naramdaman habang kalaro ko ng apoy si Jack. Ngunit pagkatapos nun ay hindi ko alam kung paano iyon haharapin at ipagtatapat sa aking best friend. Alam ko kasing mahal na mahal nito si Jack. At ganun rin naman ang lalaki. Ngunit sabi nga nila, kapag nasa impluwensya ka ng alak, ay hindi mo na alam ang ginagawa mo. Ganun pa man, pagkatapos naman ng namagitan sa aming iyon ni Jack, ay nagkasundo kami nito na ilihim na lang iyon kay Mika upang hindi namin ito masaktan. Ngunit sa tuwing kasama ko naman ito, ay nakakaramdam ako ng guilt dahil nagawa namin siyang saksakin sa likod ng boyfriend niya. Kaya naman pinabuti ko na lang na umiwas muna dito dahil hindi ko pa kaya noon na ipagtapat sa kanya ang kasalanang nagawa ko. Bukod doon ay alam ko rin na wala akong kwentang kaibigan dahil sa kabila ng kabutihang ipinakita nito ay ako pa mismo ang nakasakit sa kanya. Kaya naman, deserve ko lang siguro noon na layuan ito. Habang nag-iipon pa ako ng lakas ng loob na umamin sa kanya. At sa puntong yon, ay ipinapanalangin ko na lang na sana ay mapatawad niya ako. Kahit alam kong hindi magiging ganun kadali yon. At sa mga katulad kong may ganitong sitwasyon,
Sana ay pag-isipan niyong mabuti ang mga magiging hakbang niyo. At huwag niyong hayaan na ipagpalit ang mayroon kayo ng best friend niyo sa isang kasalanan na labis niyo ring pagsisisihan. At ang istorya kong ito ay sana kapulutan niyo ng aral at huwag niyong tutularan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Arlene.